Hello guys. Bali today yung yung last day nung tradisyon dito sa lugar namin. 3 days after ng libing, non-stop yung mga taong dumadating na nakikiramay, alos buong town, buong buong city nila pumupunta dito araw-araw. Tapos nagbibigay sila ng abuloy din. Meron din silang abuloy sa patay. Yan. Grabe. Sumabay pa yung lagnat ko. Nilagnat ako, tapos sinipon, tapos inubo. Good thing, yung amo ko, kahit umuupo-upo ka, okay lang sa kanya dahil naiintindihan niya. Yun. Non-stop. As in non-stop. Shhh! As in non-stop yung mga tao. Bali 5 araw mula nung namatay, tas burol, libing, tapos 3 days na non-stop yung mga taong dumadating. Magtatapo muna tayong basura. Hello, Sis Biosel. Oh, grabe. Ang lamig. Grabe. Ayan. Puro yelo. Tapos, kanina, como last day na ngayon nung tradisyon nila ng pakikiramay. Dito kasi, within 24 hours, or at most 48 hours yung lamay. Hindi siya nag-exceed ng 48 hours or 2 days. So kanina lahat ng mga tumudong binigyan nila ng pera. Dollars yung nakita kong binigay nila. Tagto $200 yata or $300. Yan. Puro yelo. Hindi masarap ang puro yelo. Masakit siya sa katawan. Yan, nawawala yung internet ko. Tapos, sabi nung isa lang kasi yung anak ng boss ko na nandito, yung dalawa. Yung isa nasa Canada, yung isa nasa New York. Hindi na sila nakapunta dito. Sabi nung anak na nandito, sorry Jay for making you tired. Sabi ko doon sa anak ng boss ko, okay lang yun sir, hindi naman natin ginusto yun. Tsaka pamilya na rin po ang turing ko sa inyo, sabi ko ganyan. Tapos niyakap niya ako. I appreciate your kind deeds to my family, sabi ganyan nung
nung anak ng boss ko. Ayun. Sobrang pagod. Bali 5 araw, alas wala kaming tulog kasi sobrang daming dumarating na mga tao na nakikiramay from morning hanggang gabi. Buti na lang nag-hire yung ng chef yung yung boss ko. So kung hindi yung nag-hire, siguro mas pagod ako. Siguro mga 5 times yung pagod. Sobrang dami kasi namin pinapakain. Siguro mga 100 everyday na tao ang pinapakain namin. Tapos ang dami nilang ang daming ang daming putahe na niluluto. Hindi masarap ang ang puro yelo ang paligid. Masakit sa katawan. Grabe. Tapos yung kapatid na nag-alaga doon sa namatay. Pinag-aagawan ngayon siya ng mga anak. Yung isang anak nasa Canada. Gusto niya doon magstay yung nag-alaga sa nanay nila. Yung isa naman nasa London. Gusto nandoon. Yung isa nasa New York. Pero sabi ng boss ko, sa akin siya. Ayan. Yan. Masarap magtrabaho pagka yung boss mo tinuturing ka na tao. Pangit kasi yung di baling hindi ka na igalang, huwag ka lang babastusin. Siyempre tao tayo, pare-pareho, meron tayong karapatan na they have to tawag doon, kailangan nilang igalang, kailangan nating igalang. Siyempre pare-pareho tayong tao, regardless of your status. Taas ang kagandahan dito, kasi yung namatay Orthodox siya, Christian. So yung boss naming lalaki, Muslim, nung nilibing yung patay, dalawang prayer yung ginawa nila. Prayer nung namatay, tsaka prayer nung family nung namatay. Mas marami yung mga Christian. Yung di na kasi ako sumama doon kasi busy kami dito. Di na ako sumama sa libing nila. So dito
meron silang common cemetery, pero como maraming lupain yung mga tao dito, pwede nilang i-living yung mga loved ones nila dun sa mga lote nila. So yung wife nung boss ko nilibing dun sa lote nila, which is I think 400 meters away from the hotel. Yun. Kaya sobrang busy namin nung mga nakakaraan, almost 5 days, 6 days, non-stop, walang tulugan. Tapos, paano ba? Okay naman kasi, yun nga, as I've said earlier, importante kasi yun, yung kahit nakikita kang umuupo, wala silang sinasabing hindi maganda. Yun. Alam naman kasi nila, nakikita nila yung pagod. So, yun. Kaya ngayon lang ako nakapag-live uli. Actually, may lagnat ako. 3 days na ako may lagnat. Tapos, ubot sipon. Pinilit ko lang talagang magtrabaho dahil nakita ko yung boss ko na kawawa naman kung papabayaan ko. Ayun, so hello po. Kagaya nga nung mga issues past few days. Yun. Marami nang block sa akin. Tapos may mga nagre-reach out na pinapa-block daw ako. And yung iba binablock ako dahil napipilitan na lang, nalabag sa kalooban nila. Well, bahala na kayo kung yan ang gusto nyo na i-block ako. So ibig sabihin hindi na sa Diyos yung ganyang organization. Biruin nyo, kagaya nung may nagsabi wala daw akong utang na loob. For your information, napasama ako kina Brad doon at saka kina Sis Lisel. Mahirap pala sila. Nagbabalot lang kami ng kung ano-ano. Ng bawang, ng kung ano-ano. Tapos, niro-rolling store namin. Pagka nga, gusto nilang bumili ng mga gamit sa bahay, nanghihiram lang ng credit card yung mga yon. Tapos sasabihin ninyo, wala akong utang na loob. Hello yung mga nakasama nila Brad doon at saka nila Sis Lisel ngayon, nakasama nyo, may kaya na sila. So wag nyo akong aanuhin na wala akong utang na loob. Hindi nyo naranasan ko doon, at saka sa hirap at ginhawa nakasama nila ako. Kaya wag kayong magbida-bida dyan. Dahil hindi kayo bida. Ngayon, pinapatunayan nyo lang na itong samahan na to, hindi na yung samahan na na kinamatay ni Brother Eli. Biruin nyo, anong ginawa kong laban sa aral? Sige, patunayan nyo na meron akong sinabing laban sa aral. Meron nga akong alam, nagda-drugs Akala nyo hindi ko alam yun. Tapos meron akong alam, may asawa na, nangate, nagpakamot sa iba. Yung nangamot, may asawa din. Akala nyo hindi ko alam yun. Tapos sasabihin ninyo, sa Diyos tayo. Bakit ganyan bakit ganyan yung ginagawa natin ngayon? Ginagapang natin yung mga kapatid, ipapablock ninyo ako, sasabihin meron akong nagsasalita ako ng laban sa aral. Kahit saan kayo pumuntang lokal na dinistinuhan ko, wala akong
Wala akong sinasabing laban sa aral. Sige, patunayan nyo na nagsasalita ako ng laban sa aral, itiwalag ninyo ako. Pero hindi na ako natatakot dahil alam ko na yung Diyos hindi naman siya malupit. Dahil kagaya niyan, grabe yung ginagawa ninyong sa tingin nyo, sa Diyos pa ba yung mga ganyang samahan? Kayo nang humatol kung sa Diyos pa ba yung samahan na yan. Kasi kagaya nun, hindi po pwede na tayo na lang natin. Sobrang pagod namin. Naipon yung pagod ko. Tapos doon sa nagmamarunong na nasuspindi daw ako. Hindi ko naman kinakailangan. Sinuspindi talaga ako ni Brad Eli. Ikaw, sinuspindi ka dahil tinanan mo yung dalaga doon sa lokal na dinistinuhan mo. Hanggang ngayon, di ka nga makabalik sa makakuha ng destino. Kaya wag tayong magmarunong. Hindi yan yung hindi ganyan yung itinuro ni Brad Eli na pagmamalasakit sa mga kapatid. 'Di ba? Kung magsasalita ka lang, inihikayat kita magbalik. Tapos gaganyanin mo ako ngayon. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala naman ako ginawa sa'yo. Tapos may nagsasalita na buti daw hindi daw sumama sa BFF. Alam nyo po, yung mga ganyang diwa, hindi diwang makadiyos. Alam nyo po, nung umalis ako sa Katoliko, hindi nila ako kinancel. Wala sila sinabing masama sa akin. Bakit ganyan yung mga ngayon, yung mga MCGI na sinasabing sa Diyos, tapos lalakarin ka, ipapablock ka sa sa mga kapatid? Wala po ako sinasabi na hindi maganda. Kung kayo, nasasaktan kayo, problema nyo po yun. No po? Hindi nyo po kasi alam yung totoong nangyari. Wala po kayong karapatan na patigilin nyo po ako. Hindi nyo naman po buhay ito. Kung gusto nyo pong manahimik, edi manahimik kayo. Unang-una, wala ka naman din contribution sa pagkatao ko. Pero marami akong contribution sa mga taong nirerespeto niyo pero hindi nila ako nirespeto. Hindi po pwedeng maging sa Diyos ang isang samahan na malupit sa mga kapwa-tao. Hindi ba totoong malupit sila? Ako ang patunay na malupit sila. Patitigilin mo ako ngayon? Wala kang pagtiis, puno na ang puot. Wala akong puot. Ikaw ang may puot. Wag niyo akong tuturuan na may puot. Hindi niyo alam yung puso ko. Bakit? Nakikita niyo ba yung puso ko? Ikaw nga dyan ikaw nga dyan ang nagbago. Porket yumaman ka. Akala niyo po hindi ko alam. Pangit na lang magsalita. Ako naniniwala ako na ang Diyos hindi siya malupit. Nung napunta ako dito sa lugar na to, mas lumawak yung pananaw ko sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. So, ang kaligtasan hindi po siya confined sa isang denomination, lalo na kung ang denomination na kinikilala mo biruin mo, minamalupit ka ng magulang tapos hindi ka makakasumbong. Anong klaseng yun? Anong klaseng reliyon na nagsasabing sa Diyos yun? Tapos, totoo naman, minalupit kami. Tanungin nyo lahat ng mga nakasama nila. Tapos, sasabihin nila ngayon sa akin, ikakalat nila, discreetly, na lumalaban daw ako sa aral. Anong nilabanan kong aral? Sige, patunayan nyo na mayroon akong nilabanan ng aral. Iisa-isahin ko yung dapat kong isa-isahin. Kayo nga, 'di ba? Yung nag-drug siya, tapos ng babae,
Tapos, nagkasino. Akala nyo hindi ko alam yon. Tapos sasabihin nyo, hindi, sa Diyos kayo? Anong klaseng sa Diyos kayo niyan? Tapos ako yung papasamain nyo ngayon sa mga kapatid. Well, hindi naman lahat maniniwala dahil lalo na ngayon, bukas na isip ng mga kapatid. Biruin nyo, nananahimik yung tao, tapos i-mass message ninyo sa mga kapatid na i-block ako dahil nagsasalita ako ng laban sa aral, nagsasalita ako ng laban sa mga ngaral. Inuulit ko, mga ipokrito talaga yan. Alam ko lahat ng mga nila, mga baho nila. Mas mabaho sila kaysa sa akin. Literally. Kaya ako pinagmalasakit ko sila, tinuring ko silang mga higit pa sa actually, sabi ko nga, yung ginawa ko sa kanila, hindi ko man lang nagawa kahit isang araw sa mga magulang ko because most of my childhood, ibinigay ko po sa kanila. Pinaglingkod ko sa kanila na anib ako, 17 years old. Napunta ako sa kanila, mag-18 years old ako. Tapos, maraming mga bagay na maraming mga bagay ang nangyari. During Brother Ellis time, pinagtatanggol niya talaga kami. As in, pinagtatanggol niya kami. Pagka meron silang ayaw hindi na kursunadahan, papauwiin nila. Tapos pagka ayaw pauwiin ni Brad Eli, i-blackmail nila si Brad Eli. Ayaw mong pauwiin yan, o kami na lang uuwi. Syempre masakit kay Brad Eli yun na papipiliin siya. Pero kung may diwa kang kapatid, 'di ba sabi nga, magpapatawad. Sino ngayon ang hindi nagpapatawad? Kaya yung bet sa gilya na yan, wag mo akong tuturuan na hindi ako nagpapatawad. Wala kang alam. Ikaw nga dyan, yumaman ka lang dahil nag-asawa ka ng matandang mayaman. Kaya ka yumaman. Ikaw ang nagbago. Akala mo hindi ko alam. May mga nakakausap ako na nagbago ka. Tapos ako sasabihin mo ngayon na dati ka lang nagtitinda ng kung ano-ano. Yun. Kaya ako nagpapasalamat ako doon sa mga kapatid na nagre-reach out sa akin dahil alam nila hindi naman ako masamang tao na kagaya ng sinasabi nila, at hindi po ako manggagawang kanin. Dumidistino ako, nagtatrabaho ako. Hindi po ako kumuha hindi ako nakatanggap ng kahit anong allowance. Kaya yan, siguro natatakot yung mga KNP na yan dahil somehow may mga alam ako, bahala kayo kung kayo naniniwala pa kayo sa Diyos, hindi kayo magkakaganyan. Ang sabi ni Brad Eli, malinaw sa isip ko, ang sabi ni Brad Eli, matatag naman po ako, awa ng Diyos. Alam ko naman walang graceful exit dyan sa MCGI. And pasasamain ka nila. Nagpapatunay lang, the more they malign me, pinapatunayan lang talaga nila na nawala na ang Diyos sa MCGI. Dahil hindi naman ako nagsisinungaling. Tanungin ninyo lahat ng mga nakasama nila. Malupit. Tapos ipagtatanggol mo yung magulang mo na malupit. Paano kang magsasamahan ng Diyos pagka ganun? Tapos hindi mo ako kinikilala kita, nirerespeto kita bilang leader, bilang mangangaral ng Diyos, tapos gaganyanin niyo ko. Paano kayo sasamahan ng Diyos? And hindi naman ako natatakot kasi
wala naman din kayong ambag sa pagkatao ko. Yung mga may ambag sa pagkatao ko, hindi nga sila ang nakinabang sa akin. Kaya ako sinasabi ngayon ito, kasi maraming mga kapatid nakakaawa, kagaya nun. Biruin mo, sinabi ko nung nakaraang video ko, na kailangan ipaalam kay Brad Daniel lahat ng mga concern ng mga kapatid. Tapos ganyan yung sasabihin. So, bahala na ang Diyos. Kagaya nun, biruin mo. Merong mga kapatid na napipigati dahil pera-pera na lang yung pera-pera na lang yung pera-pera na lang yung usapan dyan ngayon sa MCGI. Kaya hindi maganda. Actually, bago ako umalis sa kanila, mayroon pa kaming conversation ni Brad Don. Sabi ko, Kuya Don, may mga kapatid na nagpapasabi na yung po kasing mga paninda sa local store ang mamahal, tapos dumarating po sa kanila, it's either panis, hindi na edible, tapos yung EFS, yung quality hindi maganda, ang mahal pa. Ang sabi ni Brad Don sa akin, dapat ikaw nga kasama naming nagtatanggol sa mga produkto natin. Sabi ko, Brad Don, hindi po kasi ganun. Pagka po negosyo, kailangan i-render natin sa kanila yung binabayaran nila. Kasi lalo na kapatid yan. Bumibili yan, sumusuporta because of their faith. So, kailangan bumibili sila, nakakatulong, at the same time, merong quality, yung karampatan na binabayaran nila. So, ayun, kaya ko po nasabi ito, and the past few videos that I've made. Kasi na-appreciate ko yung mga tao dito. Biruin nyo, we are literally in the middle of nowhere, pero yung mga tao, ang babait. Wala silang halong kaplastikan. Pag galit sila. Actually, nung lamay nung asawa ng boss ko, sinigawan na naman ako ng boss ko. Tapos sabi ko sa kanya, sinabi ko naman sa'yo, di ba, ayoko nang sinisigawan, meron akong trauma dyan. Sabi kong ganyan sa boss ko. Gusto mo, pauwi na kita sa Pilipinas? Sige, sabi kong ganyan. Di naman ako natatakot. Kung gusto mo na akong pauwiin, sige, i-impake ko na yung mga gamit ko, uuwi na ako. Nung kumalma yung boss ko, kinausap niya ako, sabi niya ganyan, pagka high blood ako, sabi niya ganyan, wag ka na lang kikibo, sabi niya ganyan. Tiisin mo na lang. After naman nun, kakausapin kita ng maayos, sabi niya ganyan sa akin. Sinabi ko po sa boss ko na meron talaga akong trauma, sabi kong ganyan, dahil yung dati kong amo, lagi nila ako sinisigawan. Ayun. Tapos niyakap ako ng boss ko, nagpa-sorry. Sige, sabi niya ganyan. Basta sa susunod na kung masisigawan kita, tumahimik ka na lang, sabi niya ganyan sa akin, para hindi ka na lang din ma-stress, sabi niya ganyan, o kaya umalis ka, sabi ganyan ng boss ko. So, ayun, doon sa mga kagaya nun, meron daw akong puot, bakit ikaw ba ang Diyos? Alam mo ba yung laman ng puso ko? Alam mo ba yung mga pinagdaanan ko? Nakakapagsalita ka ng ganyan because yumaman ka lang dahil nakapag-asawa ka ng matandang mayaman. Nung nakapag-asawa ka ng matandang mayaman, nagbago na yung ugali mo. Meron nagsasabi sa akin na nagbago na yung ugali mo. Talagang ganun ng tao, binabago sila ng pera. Yun.
Kaya wag tayong magmarunong na parang nakikita natin yung kahit saan ka pang pumunta ng Mediquida, hindi mo ikaliligtas yan kung madumi yung puso mo. Yun, ako lang mag-isa ngayon kasi pumunta ng ibang country yung boss ko, pati yung kapatid na kasama ko, para mamili sila ng kasi bukas pupunta na ng capital city yung boss ko, and after that pupunta na ng New York dahil yung namatay is American citizen. Ayun, so ganun. Kung kayo ang ginagawa ninyo is ginagapang ako, sinisiraan, wala naman din makikinig sa inyo, kayo lang din ang nagmumukhang kahiyaya. Biruin nyo, kayo ang nasa pamunuan tapos ginagapang ninyo ako, sinisiraan ninyo ako. Wala naman din maniniwala sa inyo na hindi na talagang totoong nagsasadyos. Pero yung mga mga kolokolorum lang na yan na ang habol magpasipsip, wala kayong alam. Masasabi ko lang, hindi ako naging miyembro na sampay bakod yung pananampalataya ko. Kung ako nagsasalita ako ng ganito ngayon, it's because I have experienced a lot and I have kept quiet for so long a time. Tapos may mga ayoko lang pagpapatulan yung unang-una, miyembro kayo. Hindi nyo naman din alam yung yung mga nangyayari. Biruin mo, nanay ka ng tagapangasiwa, tapos kukuntsabahin mo yung KNP na hindi ibigay sa akin yung yung commission ko. Anong taas ngayon gagapangin ninyo ako, sasabihin ninyo sa mga kapatid, i-block ako dahil nagsasalita ako ng laban sa aral. Sinong tangang maniniwala sa inyo ngayon? Pero nyo, yung mga kapatid na nadistinuhan ko, ayaw nila maniwala because they've seen me na kung paano ko lingapin yung mga kapatid dahil yun yung natutunan ko kay Brad Eli. Kaya ako, pagka dumidistino ko, yung mga kapatid na nasa lokal na dinidistinuhan ko, mahihirap, sinasabi ko sa kanila yung narinig ko kay Brad Eli. Ang narinig ko kasi kay Brad Eli nung nasa Singapore kami, sabi niya, meron daw siyang malaking babayaran. Tinanong niya si Brad Resti, tinanong niya sa ganito kung magkano yung may re-raise silang funds sa mga bansa na hinahawakan nila. And then, nung nagsabi sila ng figure, sabi ni Brad Eli, kulang pa rin, sabing ganyan, di bale. Sa bagay, malaman ko lang na maayos yung pananampalataya ng mga kapatid. Malaking tulong na sa akin yun. Ngayon, pati manggagawa na dumidistino sa lokal, inaabuso yung mga kapatid. Biruin mo, para magpalapad ng papel sa pangasiwaan, kinukuba niyo yung mga kapatid. Hindi ba kayo nakukonsensya noon, yung kapatid? Well, isa lang yung nalaman ko. Biruin mo, hindi na makakainom ng maintenance yung kapatid para lang meron lang maitulong. Hindi ba kayo nakukonsensya noon? Ako nakita ko yun sa nung nasa Cambodia kami. Biro mo yung isang miyembro doon, como meron siyang kaya, kahit hindi dumadalo ng maayos at nalalapitan when it comes to financial matters, pinapabayaan lang. Sabi ko, hindi ito yung nakita ko kay Brother Eli na sistema. Kaya, yun, nakakalungkot. Well, ganun talaga.
Ako naman, naniniwala naman ako, kung gusto nating magbalik, samahan uli ng Diyos ang MCGI, patunayan natin na we execute justice. Justice kasi ang Diyos eh. Hindi po pwedeng manahan ang Diyos sa isang entity o isang samahan na walang hustisya. Biruin mo, paano magkakaroon ng hustisya kung ikaw mismo konting sumbong lang ng nanay mo, pinakikinggan mo. Kaya nga anong sabi ni Sis Lisel? Kapatid niyo po mismo yon. Sabi ni Sis Lisel, ang gara-gara ni Mami, pagka nandyan si Kuya nakaharap, nagtatransform siya. Kapatid niyo po mismo yon ang nagsabi. Kaya, ayun, nakakalungkot. Ako naman, hindi naman ako natatakot kasi kung ito sa Diyos, nakakatakot talaga matiwalag. Pero hindi po pwedeng samahan ng Diyos yung isang samahan na hindi ini-execute ang justice. Minamaltrato na nga yung mga kapatid. Kami nga, demonyo ang tawag sa amin. Pero doon sa mga kasambahay nila, ang tawag anak. Yung sabihin mong ulol masasapanganib na sa yung kaluluwa mo, demonyo pa kaya ang sabihin mo sa kapatid. Kaya ayun, hindi naman ako natatakot kung kagaya niyan, ginagapang nila ako. Hindi ka matatakot kung alam mong nasa panig ka ng Diyos, nasa panig ka ng katwiran. Patunayan nyo ngayon na may Diyos, kung sa Diyos kayo, kung sa Diyos pa kayo, hindi nyo gagawin yan. Katunayan mga kapatid ang nagme-message sa akin, hindi nila kaya akong i-block. Labag sa kalooban nila dahil nakita nila hindi naman ako tsaka hindi ako manggagawang kanin na dumidestino ako hindi sa pakinabang. Dumidestino ako, nagtatrabaho ako para may maitulong sa mga kapatid. Kaya yun. Kaya doon sa ibang mga nakikinig ngayon na ayaw nila yung napapakinggan ko, you are free to turn off your cellphone. Unang-una, account ko to. So, malaya ako kung anong gusto kong gawin. Huwag kayong magmarunong at huwag kayong magmalinis. Puta't galit daw nasa puso ko. Tama na, wala kang makukuha mabuti sa ginagawa mo. Hipuin nawa ng Diyos ang puso mo. Sa tingin mo, ikaw, hindi puot at galit yung nananahan sa puso mo. Biruin mo, yumaman ka lang dahil nakapangasawa ka ng matandang milyonaryo. Anong sinasabi ng mga kapatid? Nagbago yung ugali mo. Kaya wag mo kong aanuhin. Unang-una, Facebook ko kung ayaw mong makinig, patayin mo. Diba, yan yung utos sa inyo, i-block ako. Di block mo ko. Problema ko ba yun? Tapos ipagmamalasakit mo lang yung mga kapatid, sasabihin mo na ilapit kay Brad Daniel yung yung mga concern na dapat talaga nilang malaman. Well, kayo na pong humusga. Basta ang nasa Biblia, ang Diyos umaalis siya pagka meron ng inhustisya sa isang samahan. Tandaan po ninyo, ang Diyos, He come and go sa mga Israelita. Ang Israel ang panganay ng Diyos. Tayo hindi naman po tayo original na bayan ng Diyos. Nung nagkaroon ng sumilang ang katotohanan sa Pilipinas doon sa panahon ng kapatid na Perez. Ayun, kung hindi natin pagmamalasakit yung katwiran, hindi natin ipagmamalasakit yung welfare ng mga kapatid, hindi tayo sasamahan ng Diyos, hindi tayo babalikan ng Diyos. Claiming is one thing, kagaya nga po na sinasabi nyo, claiming is one thing but proving is another thing. Madali lang sabihin na,
lahat naman kiniklaim nila na sa Diyos, pero patunayan mo na sa Diyos tayo, sa Diyos pa din tayo, it will ano bang right term dito? Kailangan mong patunayan 'yun, hindi yun ibinubuka lang ng bibig. Ngayon, kung sa Diyos talaga tayo, biruin mo. Ako yung gagapangin ninyo na nagsasalita ng laban. Anong sinabi kong laban sa aral? Meron nga kayong dapat suspindihin dyan dahil biro mo, nag-drugs na, ng babae pa, ng nagkasino pa. Tapos, biro mo, may asawa ka. Komo busy yung asawa mo dahil sa may ginagawa sigurong ibang pinagkakabalaan, nangati yung ano mo, nagpakamot ka sa ibang lalaki na may asawa din. Tapos ganyan ang ginagawa ninyo ngayon. Sasabihin mo yung concern mo sa mga kapatid. Pagka you are not aligned with their thinking, mamarkahan ka nila na lumalaban sa aral. Well, with all due respect, hindi yan yung iglesia na sinampalatayanan at ipinaglaban ko. Sa kasukdulan na lumayas ako sa pamilya ko because they are not conformed with our religion. Sabi ko nga doon sa dati kong video, ewan ko lang kung nabangkit ko sa dati kong video, yung tsuhin ko, kapatid ng tatay ko, pastor yon, meron siyang katungkulan at maganda yung trabaho noon. Hindi siya pastor na namemera sa mga sa mga members nila. Meron yung magandang trabaho. Yung isang anak niya doktora. Nung nalaman niya na naanib ako dito, sabi niya sa tatay ko, nalaman ko yung anak mo pumunta kay Soriano. Sabihin mo sa kanya, pag-aaralin ko siya, bibigyan ko siya ng allowance. Once na nag-graduate siya, i-absorb ko siya sa company namin. Tapos, kung gusto niyang mas malapit sa eskwelahan, kahit doon siya tumira doon sa bahay ko, wala namang tumitira doon. Sabi nung tsuhin ko na kapatid ng tatay ko. Alam niyo po, sabi ko sa tatay ko, kung hindi niyo na po ako kayang paaralin, sabi ko, mag-stop na lang po ako. Pero hindi po ako aalis dito sa religion na to dahil lahat po ng moral values na itinuro niyo po sa akin, sa aming magkakapatid, yun din po yung itinuturo ni Brother Eli. Sabi kong ganyan sa tatay ko. Kaya yun, from then on, kung ano-anong pwede kong maitinda para may pagpatuloy ko yung serve ko kay God. Awa ng Diyos, nakaraos naman. Ngayon, pinapasama ako sa mga kapatid, so be it. Yung word na pinapasama, ibig sabihin, hindi naman ako masama. Meron lang kayong standard. Iba kasi yung standard ng Biblia, standard ng Diyos, standard ng tao. Kaya kung yan ang standard nyo, pinapatunayan nyo lang na hindi na talaga kayo sa Diyos. And hindi naman ako natatakot kasi patunayan nyo sa Diyos kayo. Patunayan nyo sa Diyos kayo. Pero mahirap na yun. Mahirap nyo nang gawin yun because by doing such, kailangan yung ipatupad yung hustisya ng Diyos. Which is, I believe, mahirap gawin. Biruin mo, pwede mo naman sabihin sa nanay mo, baka po pagod, kaya po natulog ng tanghali. Ano po bang oras natutulog? Anong oras po ba nagigising? And wala akong sweldo dyan. Merong nga months na wala akong ni allowance, wala nga .
Okay lang sa akin kasi meron akong pera. Dahil pagka baligtad ang sinasabi pagka daw naalala ko lang daw sila, pagka wala naubos na yung pera ko. Pagka nakapag-ipon na ako, nilalayasan ko sila. Napakabaligtad. Bumabalik ako pagka meron na akong ipon. Pagka nakapag-ipon na ako, dahil alam ko wala naman sahod. Gusto ko lang talaga silang paglingkuran. Yun. Tapos, biruin mo, sabi nga nung isang kasama ko, hindi pa sila nag-iisip? Biruin mo, pwede natin sila lasunin, pero hindi natin ginagawa sa kanila. Sabi ko, bayaan mo sila, sabi kong ganyan. Ang Diyos naman, alam ng Diyos yung nasa puso natin. Kaya kahit anong paninira ang gawin ninyo, the mere fact na buhay kayo hanggang ngayon, ibig sabihin, wala kaming ginawang, especially ako, nagsasalita sa sarili ko, na wala akong ginawa na masama sa inyo. Kaya, kung yan ang desisyon ninyo na pasamain ako sa mga kapatid, hindi naman lahat ng mga kapatid mapapaniwala ninyo na actually meron nga isang kapatid, nanonood siya ngayon. Tumawag siya sa akin dahil pinapablock daw ako. Sabi ko, hindi, bakit ko iba-block? Sabing ganyan nung kapatid na tumawag sa akin. Kilala ko yung si Brad JR. Nung nanlamig ako, isa siya sa mga kapatid na hindi ako hinintuan hanggat hindi ako nakakapagbalik loob. Kasi ganun yung nakita kong concern kay Brother Eli, na minamalasakit niya yung mga kapatid. Kahit wala kang mapapakinabang physically, financially doon sa kapatid, the mere fact, sabi ni Brother Eli, the mere fact na tinawag yan ng Diyos, ibig sabihin gusto yan ng Diyos makasama sa langit. Ngayon, bakit niyo ako ginagapang? Ibig sabihin, taliwas kayo sa gusto ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos, tapos papasamain niyo ako. Sino kalaban niyo ngayon? Ako ba ang kalaban ninyo? Ang kalaban ninyo ang Diyos. Sinisira ninyo ang sarili ninyo. Sinisira niyo ang sarili ninyo. Bakit? Ayan ang mga kapatid, nagme-message sa akin, tumatawag sa akin, di sila makapaniwala. Ang isa lang sinasabi ko sa kanila, sabi ko, may awa po ang Diyos, alam ng Diyos ang lahat. Pero nyo, pinagpapasasaan nyo yung pera ng mga miyembro. Hindi kayo kinikilabutan dyan. Sabi nga nung, ako kasi, OFW. Alam ko yung hirap ng kahit nung pinadistino ko ni Brad Eli sa Macau. Nagtatrabaho ako. So alam ko yung biruin mo, merong mga projects. Pipilitin mo yung kapatid. Yung kapatid, magkano lang ang sahod bilang domestic helper? Siyempre, meron siyang binubuhay na pamilya. Tapos, meron pa siyang inuupahan kung saan mang bansa sila. Tapos, komo hindi makapagbigay ng malaki, iba yung tingin. Kaya, yun. Kung yun yung desisyon ninyo na lakarin ako ng lakarin, magsawa kayo ng magsawa sa kakalakad sa akin na pasamain ako. Hindi naman ako natatakot kasi sabi nga ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, 'di ba? Kung nasa panig tayo ng katwiran, hindi tayo walang ganyan. Biruin mo, nakakahiya kayo. Kaya bahala na ang Diyos sa inyo. Ako po mga kapatid, tsaka doon sa mga nanonood sa akin ngayon na hindi member ng MCGI,
with all honesty, yung iglesia na sinampalatayanan ko sa pamumuno ni Brother Eli, nakita ko po, kasi nakasama ko personal si Brother Eli, napaka lenient ng kanyang pamumuno. Ngayon, sabi nga nung kapatid, meron akong nakausap na kapatid, bro, pwede naman sabihin ni na kung nagtinda ba talaga ng alak do sa Brazil, pwede naman sabihin na umihingi ng tawad, mas maiintindihan namin kaysa sa nagsisinungaling ka na AI, etc. etc. Anong pinapalabas? Mga tanga yung mga kapatid. Kung pinagmamalasakit natin talaga ang mga kapatid, di sabihin natin yung totoo. Ngayon, kung hindi nila matitake yung totoo, problema nila yun. Kaya, ayun. Ito na yung boss ko. Sige po, bye-bye po.